May problema ako. Hey guys, this is Peaks and this is a new series dito sa ating channel. So we would still be uploading criminology content. Actually, nadagdagan pa nga itong mga criminology content natin eh. We would be mixing criminology and fashion and this is the intro for that series naman. So kanina sabi ko meron akong problema and that is that I'm addicted to shopping. Yes. It's a problem. Alam niyo, minsan hindi ko mapigilan mag-mine. Ganyan. And it's becoming a problem. Not only financially. Although I'm not in debt. Okay? I'm not in debt. I don't owe anyone money for the things that I'm buying. The problem is, that money could have been used in a better way. It could have been used for savings. 'Di ba? And sometimes, etong mga nabibili natin, etong mga namamine natin, it doesn't look good. It doesn't feel comfortable. I don't really feel confident in it. So, it's a problem. Diba? Sayang yung pera. So, sa mga followers ko noon pa, meron akong mga in-upload last year about the decluttering challenge, yung 30-day decluttering challenge, which I failed. Hindi ko siya na-sustain na ma-edit for 30 days. Although, I succeeded sa pagde-declutter of all the items. Actually, nahigitan ko pa nga yung required number of things that should be decluttered per day. Kaso, yun na nga, nagka-problem ako sa pag-edit. Hindi ko siya kinaya na every day or every week. Hindi ko na siya nasundan yung 30 days na may ine-edit ako para ma-i-upload sa ating YouTube channel. But, in a sense, I really learned a lot. During that decluttering challenge, that was the time that I discovered minimalism. So, I cannot say I'm a minimalist now because ang dami ko pa rin gamit. Although, it has significantly decreased. Really. As in, madami nang nabawas. My space has truly been decluttered a lot. Kaya rin naman ako napunta sa minimalism is because I wanted to have an easier life. You know, it's hard to juggle all the things that we are doing in life. I'm a teacher, I'm a mom, I'm a wife. Nag-aayos rin naman tayo paminsan-minsan sa bahay natin, di ba? Hindi naman yun maiiwasan. Ang daming mga gawaing bahay na dapat maasikaso. I found minimalism at the time I really needed it. It somehow saved me. Nabawasan ng konti ang ating stress dahil sa minimalism because nabawasan na yung clutter sa bahay natin. Yung mga bagay na out of place. Yun. Yung mga obvious naman na trash pero hindi natin tinatapon kasi sayang. Baka magamit pa. Magagamit pa yan balang araw. Yung mga ganung bagay. Those are the things that I have decluttered. For example, alam niyo yung plastic container na paglalagyan ng pagkain tapos mawawala yung takip pero ikikip mo pa rin kasi sayang. Yun. Yung mga yon ay itinapon na natin or ibinigay na natin sa iba. Kaya medyo gumaan na dito sa bahay natin. Lumuwag siya. Actually, alam niyo, yung bahay namin, it's so small. Ito nakikita niyo. Ito na yung kalahati ng bahay namin. Yung pintuan na yan yung CR. Sa kabilang side, equal siya yung kusina at yung sala namin. Pantay na siya. Square lang siya. Itong bahay, super liit lang. And I'm looking for ways to make it bigger. Hindi naman mapa-extend muna ang bahay. Pero, ano ba yung mga pwede namin gawin para hindi maging masikip yung bahay? So, yun. Decluttering ang sagot. Although, hindi namin siya magawa talaga to the point that we can call ourselves minimalist. Kasi nga, my husband is a full-time content creator. He is an affiliate marketer sa TikTok. Ganon din ako. Nag-affiliate din ako. And tuloy-tuloy ang pasok ng mga gamit sa bahay. Kaya ang isa sa mga ginagawa ko is kapag alam kong hindi na ginagamit ang isang bagay, ay itinatapon na natin. Or ibinibigay natin sa iba. Yun, that's the reason I embarked on this minimalist journey. Because I really discovered that having to live with little stuff makes life easier. It's true. So, this minimalist journey, ang ginawa ko is, katulad na nabanggit ko kanina, I decluttered so many stuff. May mga damit na hindi naman nakasya or hindi naman talaga ako nag-enjoy na suotin yung damit na yon. Ay dineclutter na natin. So, this is how I embarked in this minimalist journey. First, I looked for trash dito sa bahay namin. As in, yung mga obvious na basura, itinapon na. Minsan kasi, 'di ba, parang may tinatago pa tayo, pero dapat itapon na.
yun, pinili ko na, hinanap ko sila, yung mga bagay na yun, at itinapon na. Kasi obvious naman na trash. Yung mga bagay na sira, pero dahil medyo sentimental, tinatago natin. Although alam natin hindi na natin siya gagamitin ever. Yun. And then, I continued listening to podcasts, watching YouTube videos tungkol sa minimalism para tuloy-tuloy ang aking motivation dahil lagi ko siyang naririnig, diba? So parang nai-inspire ako na gawin yon, na i-apply yon sa sarili kong bahay. Although I really succeeded in decluttering, I failed in clothes. Talagang weakness ko ang clothes. Tsaka ako rin na-realize na, kumbaga, medyo mataas ang pagpapahalaga ko sa mga damit. Pero sa ibang mga bagay, ang bilis ko lang sila na-declutter. So, I accepted my fate na talagang pwede kong bawasan yung mga damit ko, pero totally to the point na minimalist talaga. No, I cannot. Dahil nabanggit ko yun, naalala ko, may isa akong napanood na video tungkol siya sa 7 levels of minimalism. Yung mga nagsasabing minimalist sila, may mga nambabash sa kanila na hindi naman kayo minimalist kasi madami pa rin kayong gamit. And then I found this video, si Steve, yung Kindness Journey, yun, YouTuber din siya. Tapos kinlassify niya ang minimalist sa 7. Yung pinaka-extreme minimalist, yung mga monk, yung mga halos wala talagang gamit. As in, yung kama lang. Wala silang bed frame, parang kami. Tapos, damit lang. Yun na. Yun na yung mga gamit nila. Pero itong mga to, wala. Pero, kung ako i-rate ko yung sarili namin, siguro nasa level 3 or 4 lang kami. Although gusto ko maging 5 para yung essentials lang talaga yung meron kami. Although I know, mahirap talaga yon kasi nga affiliate marketer kami, madaming pumapasok na gamit. Kaya masasabi natin na merong iba't ibang uri o iba't ibang level nga ng minimalism. Kaya wala lang, naalala ko lang na mali yung mga nambabash doon sa iba na hindi naman daw minimalist yung mga nakikita nila. Kasi nga, iba-iba naman ang level. Kasi ang nasa isip ng iba, may isang uri ng minimalist lang, as in yung wala silang gamit. Hindi naman applicable sa lahat ng tao yun. So, as part of this minimalist journey, I realized that I am really spending too much time on shopping apps. Kaya, may narinig akong isang YouTuber, ang sabi niya, find a hobby. And eto na nga, gagawa na tayo ng content. I'm turning my shopping addiction into content. Eto na yon. I also heard another minimalist rule, yung shopping your own closet. So, instead of buying, I will try to style yung mga clothes na meron na ako para hindi na tayo bibili. Baka kailangan lang ng konting styling. Another reason I am turning this into content is I would like to boost my self-confidence. Some might think na I'm already confident, but I'm really not in terms of my body. It's an insecurity of mine. So, yeah, let's turn this into content. Itong insecurity natin, baka mapagkuhanan natin ng confidence ito. Through minimalism, I found my personal style. Ito yung isa sa mga pinaka nagustuhan ko in embarking in this minimalist journey. Is yun na nga, nahanap ko ang aking personal style. Mas naintindihan ko kung ano yung damit na confident ako, yung mga damit na would look good on me. Nag-deep dive talaga ako sa color analysis. I discovered I'm soft autumn. Although I still want to have a color analysis done by a professional kasi AI lang naman yung ginamit ko. Pero dun sa AI, parang sakto naman talaga lahat ng sinabi niya. Soft autumn. Yung napilitan ako mag-research kung ano yung body type ko. I think it's pear. And ni-research ko na rin kung ano yung mga damit na akma para sa isang pear-shaped body. Alaman ko, hindi pala bagay sa akin ang skinny jeans. Bagay pala ang flare, bootcut, yung pala yung mga bagay sa akin. And then, yung mga boxy type na damit, hindi rin pala bagay sa akin. Kaya pala, kasi pag may ganun ako, hindi ako talaga confident sa suot ko. Mas gusto ko talaga yung mahaba. Ang galing. Nalaman ko lahat yan dahil sa minimalism. Pati, na-realize ko na hindi lahat ng fabric nga ay nagmamatch sa akin. Kaya pala, pag merong mga fabric na hindi ko type, hindi talaga ako nagli-lean towards na suotin yon. Pero yung mga structured, katulad nitong suot ko, meron siyang pads. Favorite ko yung mga ganito, yung may shoulder pads. It makes you look professional, it makes you look put together, it makes you look structured. Kasi hindi bagay sa akin yung mga tela na bodycon, yung mga super fit, and hindi ko rin style yun. Another is through minimalism na discover ko na dapat pala
bigyan mo ng style words yung style mo. So, katulad ko, my style words are contemporary classic because I like yung mga classic na damit. For example, yung little black dress, yung mga ganon, yung standard na straight cut jeans. Kumbaga, hindi talaga ako ever naging trendy. Yung kung ano yung uso, susundin ko na. Never talaga ako naging ganun. Another is modest. Kasi hindi talaga ako nagsusuot ng sleeveless. Hindi ako nagmi-miniskirt. Hindi talaga masyadong nagpapakita ng skin. Hindi ko talaga trip yun. Hindi ako nag-shorts. Pag lumalabas, no? Syempre sa bahay, nag-shorts naman tayo. Mainit. Relaxed. Kasi hindi nga ako nagsusuot ng mga fitted na damit. Tulad nito, oh. Mas gusto ko talaga yung loose, relaxed. Another is structured. Kasi mas hilig ko nga yung mga ganito, yung mga may shoulder pads, yung damit na mismo ang magbibigay ng form sa iyo. Hindi yung katawan mo ang mismong form na susundan ng damit. Gusto ko ganun yung mga damit ko. So, yun yung 4 style words na tumutukoy doon sa personal style ko. So, next natin is, madami akong natutunan na rules under minimalism. And these are rules for decluttering. For example, yung 6-6 rule. Kapag ang isang bagay daw ay hindi mo ginamit for the past 6 months and sa tingin mo hindi mo siya gagamitin in the next 6 months, kahit na magpalit ng season, kasi yung basis ko nito is American YouTuber or American ba? Canadian. Basta abroad. Meron silang 4 seasons sa pagkakaintindi ko doon sa mga explanation niya. So kahit na magpalit ng season, kung yung damit na yon o yung bagay na yon tingin mo hindi mo gagamitin sa sunod na 6 na buwan, it's time for you to declutter it. It's a sign na dapat mo na siyang alisin sa bahay ninyo. Another rule under minimalism is the 1 in and 1 out rule. So kapag may dinala ka sa bahay ninyo na isang bagay, kailangan mag-alis ka sa bahay mo ng isang bagay rin. 1 in, 1 out. Another is the 3-3 rule. I'm trying to do this actually. Yan ang next content natin. The 3-3-3 rule is you will only have 33 clothing items for 3 months. So this would be a capsule wardrobe. Papakita ko sa inyo, but ang ginawa ko lang is 2-2. Kasi this would only serve me for May and June. Kasi July may pasok na. So magpapalit ako ng mga nandito sa wardrobe ko, sa mga nakasabit sa hangeran ko. Kasi i-include ko doon yung uniform ko sa sarili ko sa pagpasok ko sa school. Kasi sa school namin, sa trabaho ko, wala talaga kaming uniform. Pero meron kaming parang color of the day. Dapat naka-gray ka pag Monday, naka-blue ka kapag Tuesday, and so on. So, isasama ko na siya, incorporate ko na siya dito sa aking wardrobe. Pero that would be on July. Kaya yung ginagamit ko nga ngayon is 22 items, clothing items for 2 months, May and June. Pero gumawa ko ng exemption kasi ewan ko ba, hindi ko sinama yung mga pangilalim. For example, yung mga sando. Kapag yung damit ay medyo mababa yung dito niya, naglalagay ako ng inner. Yun, hindi ko sinama sa bilang yun. Kaya I still have the freedom to choose kung ano yung mga inner na gusto kong gamitin. Although ano lang naman yung black, white, skin tone, yung mga ganun lang naman siya. And yung mga t-shirt na ginagawa ko rin pang ilalim yun, hindi ko siya sinama doon sa 22 na bilang. Hindi ko rin sinama ang bags. Hindi ko rin sinama ang shoes. Alam niyo dati sobrang dami kong bag. Pero nito ngang nag-declutter ako, inisip ko talaga, alam ba yung mga hindi ko naman talaga ginagamit ng everyday? Yung mga hindi ko magagamit for casual occasions na gagamitin ko lang for really, really special occasions. Yun, mga dineclutter ko na sila, binigay ko sila sa lola ko, sa mama ko, yung mga ganon. Technique din yun. Kasi kapag may special event, hindi naman araw-araw, di ba? Minsan, once a year, minsan twice a year, minsan wala pa nga. Hihiram na lang ako. That's another minimalist rule na pwede ka namang humiram kung sakaling minsan mo lang gagamitin ng isang bagay. Baka pwedeng hindi ka na bumili. Baka pwedeng manghiram ka na lang. That's it for this video. In-explain ko lang. Nagpaliwanag lang ako kung bakit magkakaroon tayo ng ganitong content. Kakaroon tayo ng lifestyle, fashion, and criminology content na dadagdagan ko rin naman. Hopefully, dumami pa ang time ko para makapag-shoot for criminology content. Pag yung education content, mas mahirap siyang i-shoot kasi mahirap magkamali. Hindi tulad dito, pag lifestyle, pwedeng magkamali kasi personal ko naman to, di ba? Kumbaga, ito ay trip ko lang. Pero kapag education content, mas strict dapat ang pinopost natin na content. Ayun. And that's it for today. See you on the next content. Bye!